Hmm. Ito naman pag-usapan natin. Saya to. Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Eto ho, hindi pa ho safe si Senator Amy. Aba, delikado pa siya kay Boying. Hindi, alam niyo na naisip ko lang rito, hindi kaya gumaganti na pangulo sa kanya, gumagalaw na. Kasi ho, taong bayan na ho talaga, yung mga tao na mga talagang tumulong sa kampanya ni PBBM noon, yung mga gumastos ng hindi lang oras, kundi pera din. Na mga yung iba, mga nagtampo sa kanya. Nung narinig ho si Amy sa banat, meron silang isang appeal sa Pangulo. Ipakulong mo yung PI na yan. Bakit? Ito bumudol sa kanila para magtampo sila eh. 'Di ba? At saka doon lang sa yung sa Made in Malacanang na movie, doon pa lang sinisiraan niya na December 2022 yun eh. Doon pa lang sinisiraan niya na si BBM. Prior to that pa, mga bandang July pa lang, napansin ko na yan sa mga kapwa ko vloggers, na hati-hati na po kami. Meron na nga pro-Amy, ang sabi na nga nila, nasa tamang Marcos sila. Ganon. Kako ba kami? Tama. Kesyo daw si Amy, lugi daw. Naalala niyo yun? Lugi daw silang dalawa ni Imelda lang ang makakapag-provide ng Marcos brand of public service. Ito daw namamayagpag ang mga Araneta dahil kay FL Lisa. Sila raw ang namimili ng mga ita talaga. Prerogative ng presidente yan. Putay na. Di ba? Kahit na ate siya eh. Di ba? Walang kapangyarihan si Amy. Anong gusto niyang mangyari? Mag-a-appoint siya? Magre-recommenda? Pag hindi napagbigyan, hindi napansin? Di ba? Doon yun ang napansin namin noon eh. Ng aking kaibigan si Go Philippines. Bakit sinisiraan na? Ang aga-aga, hindi pa nga nakakaupo. May issue na. Naalala niyo yun? Merong isang taga-UP professor ang naglabas nung ganong klaseng pahayag na na hati-hati na merong Amy, Imelda na Ichipwera daw nasa pangatlo. Tapos etong grupo raw ni PBBM at saka ni Araneta, si F. Elisa. Tapos ang namamayagpag yung grupo ni Attorney Vic Rodriguez na nag-a-appoint. Ang dami nang in-appoint, nagbibenta pa ng pwesto. Ganun eh. Kaya sabi ko, gags ba kayo mga pre? Ang aga-aga, hindi pa nakaupo yung Pangulo. Nung nakaupo na yung Pangulo, kasi hindi pa nakaupo, yun ang issue eh. Nung nakaupo na, ganun pa rin. Kaya ang bagal mag-appoint. Di ba? Tapos pinag-away-away na si PBBM at saka si F. Elisa. Hanggang lumabas na yung Made in Malacanang na pre-promote namin. Tapos makita-kita mo roon eh, mukhang engot si PBBM. Ay, nako. Now, eto nga ho, nagulat po ako kasi rito sa party na to na, teka ha, ito yung sinabi ni Boying, baka isa din siya sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Pero related ito rito sa akusasyon niya kay PBBM na ang pinapahiya po rito ni Amy, hindi po ang kapatid niya lamang per se. Kung hindi po ang affected nga rito is the institution, the Office of the President, the Executive Department, na ang dating ganyan ang Pangulo? Paano na yung mga subordinates, di ba? Tapos wala siyang nilatag na pruweba o hindi ka praningan lang. Alam naman na natin noon pa. Ako tingin ko rito, kaya po yan nagaganyan, napapraning kay PBBM dahil hindi niya po makontrol. Tulad nga ng sinabi ni PBBM doon sa video, mula mulang pagkabata. Ito na yung nagsilbing gabay niya. Ito na yung umaalalay sa kanya. So, hindi niya na makontrol. Kasi nga, iba na, presidente na, may mga cabinet secretaries, may mga iba't ibang mga advisors na. Pero bakit kailangan kontrolin? Yun ang tanong ko eh. Di ba? Katulad na lang yan, ayaw niya yung nangyari na pagpapakulong kay Duterte sa ICC. Paano yung mga taong biktima? Paano yung hustisya? So, ibig bang sabihin, should it follow that for Amy, justice is nothing? Di ba?
Hmm. Dito ako nagulat sa post ni Antonio Montalvan. Isa itong respetadong journalist, si Antonio Montalvan. Sabi dito, I miss Ilocos Bagman is about to talk. Let him. Then jail I me. Bakit biglang may ganon? 'Di ba? Tapos si Attorney Larry Gadon pala, eto may sinabi. I me, kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking Nako. pagkakaalam. Nako. Nako. Oh, not from me ha, but from former attorney Larry Gadon na kaibigan niya, alay nila. Mga media circle ay malapit Nako, alam ng mga taga-media. Si Montalvan, di ba? Journalist yan. na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo na Nako, Comelec, pakilabas ng sosi nito. Paki-review ng sosi ni Aimee. Palagay ko, pwede, yung sosi, public documents yan eh. Pwede hong makita yan. So, sana baka nga kinakalkal na nila Rigadon yan. Kung totoo ba na si Diskaya. Kasi kung si Diskaya, donor, nako po. Bawal po yung mga kontraktor sa gobyerno na magbigay o mag-donate sa kampanya. Hindi, actually, kahit nga sino eh. Kahit nga kapamilya eh. Bawal eh. Maging campaign donor. So, kaya pagka mangangampanya ka, mag-ipon ka. Huwag ka mamburaot. Yung mga campaign donor, bawal na bawal talaga yan. Hindi mga contractor sa gobyerno. Donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo Tama, di ba? Hindi yung parang ugaling squatter na may babaeng talakera, di ba? Ngak-ngak na ngak-ngak, tapos malalaglag yung pustiso. Parang ganun eh. Oh, yung ginawa niya eh. idamay ang mga Pilipino, huwag mong idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Di ba? Alam nyo, yung biglang paglabas ng issue na may bagman, si Senator Aimee, nako po. Yung sinasabi ko nga sa inyo, remember, ang presidente natin, ano yan, Machiavellian yan. Baka masaktan din si Aimee sa ganti ng Pangulo. Di ba? Sabi lang nga ni Boying dito bagamat sinabi ni Attorney Claire Castro na hindi pa siya ipakukulong. Again hindi pa papakulong ni PBBM. Kaso ang ombudsman tinitignan ngayon to. Sabi rito, baka isa din siya sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Tinitingnan ng posibleng kaso laban kay Aimee. Ano yan, defamation niya na maliwanag. Matapos ang controversial na pahayag ni Aimee, sabi na nagsabing gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang kapatid na si PBBM. Yan, tinitingnan ngayon ng Office of the Ombudsman kung ano ang maaaring isang pangkaso laban sa kanya. Alam niyo ho, merong tawag dito sa naalala ko, merong desisyon na dati ang Korte Suprema sa ganyan. Sabi nga nila, teka, hanapin ko yun. Meron naalala ko Ito yung mga pagpuna sa mga public officials. Yan, teka. Ang sinasabi doon ay pwede mong punahin ang public officials pero hindi mo pwedeng siraan. Ba't ayaw bumukas? Wait a second. Pakita ko sa inyo.
Okay. Oops. Ito, oh. And I don't think maa-avail ito ni Amy as a defense. Ito pa magpapahamak sa kanya. Yan. Statements against public officers not slanderous when related to the performance of official duties. Eh yun bang sinasabi niya? Yung accusation niya na si PBBM ay gumagamit? Diba? Ang pwede niyang sabihin dyan na kaya ko yan sinabi kasi concern ako sa taong bayan. Wala na sa katinuan ng aking kapatid. Dahil lulong. Lulong. Akala ko ang tinutukoy niyang lulong dati o lolong si Martin kasi pangalan ng buhaya yun eh. 'Di ba? Tawag niya lolong. Iyon pala ngayon nilinaw niya na si BBM pala yung tinutukoy niya ron na lulong or lolong. Ito yan oh. Ito yung GR number. Pwede niyong hanapin yan. 246824. Again, GR number 246824. Sabi rito ng Korte Suprema, iginiit ng Korte Suprema o ipinagdiinan ng Korte Suprema na yung mga pananalita, statements laban sa public official, hindi raw ito nag-constitute ng oral defamation or slander. Basta't ginawa ito, sabi rito, itong accusation na ito, yung mga pananalitang ganito, pagbibintang, ganyan, may kinalaman sa kanilang official duties unless done maliciously. Paano natin malalaman if it's done maliciously? 'Di ba? Kung saan po papaano ito isinagawa? May nailatag bang ebidensya? Kaya nga yung pari, 'di ba? Kinontra siya ron na mali yung tirada. Mabuti pang sinabi na lang ni Amy, yung kapatid ko korap. Pwedeng ganun eh. 'Di ba? Kasi siya pumirma nung GAA. 'Di ba? Pwedeng yung ganun eh. Pero yung ganyang tirada yun ang adik yan, ganito bata pa lang kami, ganyan. Tapos wala siyang nailalatag na ebidensya. Ang lusot na lang po niya dito, mapatunayan niya na hindi niya ginawa yun maliciously. Isang bagay para masabi mong malicious yan, dapat scandalous yan eh. Tapos ito pa, bakit hindi rin siya nagganito? Nagbumanat ng ganitong akusasyon kay Duterte nung panahon nun. Nung inadmit niya, nagpifenta siya. Tapos nagchuchongke. Di ba? Ay nako. All right. Okay, so alisin na natin ito.